No? Okay, ka-coffee, magandang araw sa inyong lahat, ka-coffee. Nandito tayo sa Liwasang Bonifacio at ongoing na dito, nagsisimula na po dito yung pagkilos ng mga nananawagan po sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary po ng Department of Education. Kung mapapasin ninyo, medyo kakaunti ito kung ikukumpara natin sa mga rally na isinasagawa nyo. Pero tulad yan ang sinasabi dito ni Mami Peng, yan, ongoing ngayon na nagsasalita si Mami Peng, organic kasi itong mga to. Hindi ito bayaran. Diba? Usually kasi ibang mga rally, syempre babayaran mo yan, babayaran mo ng 500, 1,000 para pumunta sila doon sa rally na yan. Pero ito, pagtitiyak ni Mami Peng, ay hindi ito bayaran. Mga organic yan, ka-coffee. Yung mga nakikita nyo ngayon na nagkikilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio, mga organic po yan sila na nagsipunta. Kanina may mga nakausap tayo na galing pa sila sa iba't ibang probinsya. May na-interview tayo, galing pa sa Cabanatuan. May mga galing pa ng Laguna. At yung iba galing pa sa trabaho. At nagpunta sila dito para ipakita nila yung kanilang pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa din ang panawagan nila na umalis si Sara Duterte bilang secretary po ng Department of Education. Consistent naman yan sila, ka-coffee, sa panawagan nila. Ayan. Medyo kumukulog-kulog, ka-coffee, ha? Medyo lumalakas-lakas yung kulog nito, and anytime baka uulan yan, ka-coffee, no? Pero syempre yung pagsuporta solid pa rin po. Pagsuporta ng mga loyalista, nandito po sila sa Liwasang Bonifacio para po suportahan, protektahan ang gobyerno ng Pilipinas against sa mga destabilizers, sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno, abay hindi po yan mamamayagpag under this administration. Kukunin ko na yung pagkakataon sa inyong po ako kasi 2 araw kaming naglayag sa West Philippine Sea. Kanina lang na alauna ng madaling araw po kami dumating. Pero nangako ako sa mga organizers nito na pag natapos ng maaga yung paglalayag namin, didiretso ako dito. Hindi naman po ako nagbibiro nang sabihin ko yon. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood man po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues magkakasama tayo. Hindi naman po sa inyo lingid na ako po ang sinuportahan ko nung eleksyon, si Leni Robredo. Unang-una po kasi taga Naga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon, lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea voyage. Kaya gusto rin ko rin sanang sumama noon doon sa Senate kaya lang wala po ako. Pero mayroon po akong mga members ng Bunyog dito sa Metro Manila. Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito. Makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Tatanong kayo, bakit sumasama ako dito kahit Leni Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Leni, kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Human rights lawyer po ako Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo de Naga University College of Law. Ako po, si Harry Roque, human rights lawyer yan. Kaya lang nakakahiya na yan sa amin ng mga human rights lawyer. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi yan mananagot si Duterte. Kaya si Leni lang sabi ko ang pipwede. Ang isa pang issue sa akin, West Philippine Sea. Sabi ko, si Marcos hindi yan magtitindig sa kasi si Duterte ang kakampi niya, itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko si Leni lang ang pwedeng mag-stand against China. So yun yung mga dahilan, bakit Leni ako at ayaw ko kay PBBM. Pero nagbago ang lahat. Ang stand ni PBBM ngayon, malinaw na malinaw, pinaglalaban ang ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, napanood naman natin ngayong linggong ito, pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, 2 araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang Kamara ng mga krimeng nangyari noong panahon ni Duterte. At noong nakaraang linggo,
ang Department of Justice ay hininga na ng Malacanang ng briefer, DOJ briefer. Ibig sabihin, open na ang Malacanang. Open na sila sa kung anumang options. Gusto lang nilang ma-brief ng lahat ng options, legal option. So magandang development ito. At dahil kayo mismo na mga solid Marcos supporters, kayo na ang humihingi na papasukin ang ICC, mag-cooperate ang ICC, at susuportahan din namin yan. Susuportahan yan ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBBM. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng Kamara. Pag lumabas ang investigasyon ng Kamara at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumal-dumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko si PBBM bukas yan na i-entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa, may binuo nung nakalaang linggo na super human rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, suportahan ko to. So, sa dalawang issues na yan, na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Leni, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos, nagbago ng direksyon si Marcos, kaya ko sinusuportahan ang gobyernong ito ngayon. At mayroon pang bonus. Mayroon pang bonus. Hindi ko inaasahan na papanagutin si Kibuloy. Hindi ko inaasahan na i-revoke ang franchise ng SMNI. Sa totoo lang, medyo mahirap gawin yan. Baka nga si Leni, medyo mahihirapan gawin yan. Kailangan ng political will yan. Pero nagawa ng administrasyong ito. Bagamat mayroon ding mga issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at pagpaparesign kay Sara. Magkakasama tayo dyan. Hindi natin patatagalin. Palapakan po natin. Takero Miyamoto. Tama. Yes. Sir, parang tatlo na lang kulang natin. Team basketball team na tayo, sir. Yan. Yes, hello po. So, kamusta po kayong lahat? No? So, hindi talaga ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Sa camera, sanay na sanay talaga ako eh. Pero, nung nalaman ko na ako na yung sunod, napamura talaga ako. Ang sabi ko, anak naman ng fentanyl ito, no? Ako na yung kasunod. So, ngayon mga kababayan, no? Alam nyo kung ano yung pinaka-nakakasar kay Sara Duterte, kung bakit kailangan niya mag-resign? Yung mga simpleng trabaho lang ng admin na trabaho. Alam niyo yung mga admin na trabaho, di ba? Yung trabaho sa opisina. Napakasimple na lang nun mga kababayan, hindi niya pa nagawa ng maayos. Kaya nga nagkaroon tayo ng 19,000 na ghost student. Yun po ay trabaho lamang ng admin, trabaho ng opisina. Hindi niya pa nagawa ng maayos. Tapos meron pa dito no, yung kita ng DepEd, gumawa siya ng isang bank account at pinasok niya yung pera niya doon. Hindi, meron nakalagay dyan. Nakasama talaga yan dyan. Na-audit siya ng COA. Di ba, ang kapal ng mukha, di ba? Tapos mga kababayan, alam niyo kung saan ako pinaka-naiinis talaga? Nagsalita siya ng Chinese. Tapos, ang sabi niya, ang gusto niya daw, magkaroon daw po ng partnership yung Pilipinas, yung DepEd sa China regarding sa education at saka youth development. Papayag ba kayo ng ganon? Hindi, di ba? So, ang kapal ng mukha mo, so sigaw natin, no? Inday Sara, mag-resign ka na! Inday Sara, mag-resign ka na! Saka, Inday Sara, mag-resign ka na! Anak ka ng fentanyl. So, ano pa ba? So, hindi ko napapahabain. Hindi talaga ako masanay talaga ako sa camera, no, na humarap. So una sa lahat pala bago tayo magtapos, kasi nagpapasalamat po ako sa mga pumunta po dito na tayo po ay organic dito. Walang hakot, walang binayaran. Organic po lahat ito. So, ang isa lang po talaga no, na nakakapagtaka, itong simpleng rally natin na to, medyo malaki na nagastos natin dito, di ba? At ito po ay tulong ng mga vloggers, tsaka mga supporters, tsaka mga loyalista po na nandito. So, dito pa lang mga kababayan, napakasimpleng stage lang nito. Malaki na yung nagastos natin. Paano pa kaya yung rally ng Maisog?
Nakita niyo yung rally ng Maisog, di ba? Ang laki ng stage. Ang laki ng ang laki ng screen. Ang ganda ng speakers. Mahal 'yun. So ang tanong dito, gusto ko kayo na sumagot. Sa tingin ninyo, saan galing yung pera na ginagamit nila para sa rally ng Maisog? Saan galing? Pera ng taong bayan. O, may nagsasabi China. May China ba? Pera ng taong bayan or galing sa China. So, para sa akin, malaking karangalan po ito na nandito po tayong lahat, organic, at karamihan naman ng mga pumunta po dito ay in-invite din po ng mga vloggers kaya ng mga loyalista. Lakad na yan. Ayan, ka-coffee, nandito tayo sa Liwasang Bonifacio at marami na yung mga pumasyal dito, ka-coffee, mga solid, mga loyalista. Ito nakasama natin, galing pa silang Cabanatuan. Ayan. Ma'am, pakilala muna kayo, ma'am. Hello, ako si Ligaya Salvador from Nueva Ecija. Kanina pa po kayo dito? Yes, kanina pang, anong oras? 11. Sino po yung mga kasama nyo sa pagpunta nyo dito? Yung aking mga sisters at ang aking partner. Oh, yan oh. At ka-coffee, sila yung nag-sponsor sa t-shirt, polo shirt ng mga supporters na nagpunta po dito, no? Yes. Ma'am, bakit nyo sinusuportahan yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Since birth yata, mahal na namin ng Marcos. Bakit nyo siya mahal, ma'am? Kasi, magbuhat doon sa matandang Marcos, hanggang sa Marcos na bata ngayon, love na love siya ng pamilya namin. Hindi lang ako. Pamilya namin. Hanggang nununuan namin. Sinusuportahan ng DepEd. Ma'am, ngayon yung panawagan na mag-resign si Sara Duterte. So tingin nyo ba dapat umalis na siya dyan sa pwesto? Bakit? Oo naman. Bakit po? Kahit sabihin natin Yung mga kabataan natin yan ang pag-asa ika nga natin. Tapos wala siyang matututuhan dahil lang sa isang sarang wala namang, hindi naman yun ang kanyang tawag din. So sa tingin nyo, kulang yung performance niya bilang sekretary ng DepEd? Hindi naman siya nag-a-appear Puro undersecretary, pwede ba yun? Tapos ang puro no comment. Tama, diba? Kung susunod ka, front-runner ka, next in line ka, diba? So dapat hindi no comment lagi. Oh yes. Mahaba na po ang Sige ma'am, thank you. Okay, thank you. Thank you po sa suporta.